May isang mangangaso sa kagubatan. Matapos ang mahabang araw, napadpad siya sa gitna ng napakalawak na kagubatan. Palubog na ang araw. Dahil naliligaw na rin siya, napagpasyahan niya maglakad sa isang direksyon hanggang makalabas siya sa mga nagkakapalang puno. Matapos ang tila ilang oras na paglalakad, nakita siya ng isang bahay. Napansin niya na dumidilim na. Kaya, kinapalan niya na ang mukha niya para makituloy muna sa mga taong naninirahan doon. Paglapit niya, napansin niya na bukas ng konti ang pintuan. Nakita niya na walang tao sa loob. Dahil sa pagod, humiga ang mangangaso sa papag. Nag-iisip siya ng paliwanag kung sakaling madadatnan siya ng may-ari sa loob. Habang tinitignan niya ang loob ng bahay, nagulat siya nung makita niya ang pader na punong-puno ng mga larawan. Napakadetalyado ng pagkakapinta ng mga to. Napansin din niya na ang lahat ng mga larawan ay parang nakatingin sa kanya. Kitang-kita sa bawat ekspresyon ng mga to ang pot at galit. Habang tumatagal siya sa pagtitig ng mga to, lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Binabaliwala niya na lang ang mga muka at humarap na lang siya sa pader. Dala na rin ng sobrang pagod. Nakatulog siya kahit hindi siya mapakali. Kinaumagahan, nagising ang mangangaso. Tumalikod siya at para mabubulag siya sa liwanag ng araw. Pagtingala niya, natuklasan niya na walang mga larawan sa bahay. Mga bintana lang. Ilang taon na rin ang nakalipas. Kaya napagdesisyon na ng mag-asawa na kailangan nila ng pahinga. Gusto nila na makapag-time out muna at magkaroon ng panahon para sa isa't isa. Kaya naman humanap sila ng yaya na mapagkakatiwalaan para bantayan ng mga anak nila kahit isang gabi lang. Pagdating ng yaya, tulog na yung dalawang bata sa kwarto nila. Kaya naman, inimis na lang niya kung ano may imis niya sa bahay. Lumipas ang ilang oras. Nainip na ang tagapag-alaga. Kaya binuhay niya na lang yung TV. Pero wala siya mapanood. Dahil walang nakakabit na cable sa TV na yun. Ayaw kasi ng magulang na makapanood ng kung ano-ano yung mga bata. Kaya tinawagan niya yung mag-asawa. At nagtanong kung pwede siya manood ng TV sa kwarto nila. Pumayag naman sila. Pero may request yung tagapag-alaga. Tinanong niya kung pwede bang takpan niya yung clown statue sa labas ng bintana ng kwarto nila. O kahit isara na lang niya yung kortina dahil kinikilabutan siya rito. Nanihimik yung kabilang linya ng ilang sandali. At sinabi ng tatay na, kunin mo yung mga bata at umalis kayo ng bahay. Tatawag kami ng pulis. Wala kaming ganun. 10 minuto nang matapos yung tawag, natagpuan ng mga pulis ang walang buhay na katawan ng 3 tao sa bahay. Walang natagpuan na estatwa. Isang oras na akong paikot-ikot sa kuwebang to. Napahiwalay ako sa tour guide at 4 na oras na ako nagpapagala-gala sa dilim. Nagsimula yung tour bandang alas 3. Ayon sa aking relo, bandang alas 7 o alas 8 na. Lumubog na ang araw at madilim na sa labas. Naglakad-lakad ako sa dilim habang nakahawak sa pader ng kuweba. Sigurado ako na kung susundan ko lang ang dang to, makakarating ako sa entrance ng kuweba. Pagkatapos ng isa pang oras na paggagala sa dilim, natagpuan ko ang daan palabas. Gabi na at walang buwan, pero nakikita ko ang bituin sa langit. Napaiyak ako sa sobrang tuwa habang nakatingala sa mga liwanag. Libo-libo sila ron sa taas. Na mga akong panoorin silang naglalaho at muling lumilitaw kada ilang segundo. Naguluhan ako. Ilang segundo ang lumipas bago ko nalaman ang totoong dahilan. Hindi mga bituin yung nakikita ko na kumukurap at kumukititap. Mga mata to. At papalapit na sila sa akin. Isang lalaki ang pumunta sa isang hotel.
Lumapit sa front desk para mag-check-in. Binigyan siya ng susi ng babaeng receptionist at itinuro sa kanyang daan papunta sa kanyang kwarto. Habang naglalakad sila, ay nakita niya ang isang lumang pinto na walang numero. At ang design nito ay naiiba sa lahat ng kwarto na nadaanan niya. Ang pinto na to ay sobrang antik at meron din itong malaking susian. Sinabihan siya ng receptionist na walang sino man ang pinapayagang pumasok doon at wag na wag din tumingin sa loob kahit anong mangyari. Kaya sinunod na lang niya ang bilid ng receptionist at dumiretso na lang sa kanyang kwarto at natulog na lang. Kinabukasan ng gabi, hindi siya tinigilan ng kanyang kuryosidad tungkol sa kwarto na walang numero. Naglakad siya pababa ng pasilyo patungo sa lumang pinto at sinubukan niya itong pihitin para buksan. Tiyak naman na nakakandado ito, kaya yumuko na lang siya at tumingin sa malawak na butas ng susian. Malamig na ihip ng hangin ang bumungad sa mata niya. At sa loob ay nakita niya ang isang silid na katulad ng kwarto niya. At sa sulok ay nakita din niya ang isang babae na ang balat ay napakaputi. Sa sobrang puti nito ay halos makita mo na ang mga ugat nito sa balat. Nakasandal ang ulo nito sa pader at nakaharap palayo sa pinto. Napatagal din ang tingin niya dahil sa kalituhan at kamuntikan pa nga din niyang katukin ng pinto. Pero nag-atubili siya at napagpasyahan na wag na lamang itong gawin. Hindi niya alam ang pag-aatubili niyang iyon ang nagligtas ng kanyang buhay. Dahan-dahan siyang lumayo mula sa pinto at bumalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan, bumalik siya sa pinto at muling tumingin sa malawak na butas ng susian. Sa pagkakataong ito, ang nakita niya ay purong pula lamang. Wala siya makitang anuman maliban sa kulay pula. Marahil ay nalaman nung naninirahan sa kwarto na binobosohan sila noong nakarang gabi. At tinakpan nila ang butas ng susian ng isang bagay na pula. Dahil sa pangyayari ay nakaramdam siya ng matinding hiya sa sarili. Sa puntong ito, nagpasya na lamang siyang kumonsulta sa receptionist para magtanong. Papalapit pa lang siya ay napabuntong hininga na yung receptionist at sinabing, "Tumingin ka sir sa pintuan, no?" "Oo eh," sinabi ng lalaki sabay kamot sa ulo. "Ay nako sir, total paalis na din naman kayo. Kukwento ko na lang yung nangyari sa kwarto na yan," sabi ng babae. May nag-check-in dati dyan na mag-asawa. Tapos yung lalaki, pinatay yung babae sa loob ng kwarto. Tapos ayun, hindi matahimik yung kaluluwa ng babae. Lagi nagpapakita dun mismo sa kwarto na yun. Pero sir, alam mo ba yung pinaka nakakakilabot? Hindi yata ordinaryong tao yung nag-check-in dyan. Sobrang puti ng balat nila sir. Kasi yung mga mata nila, sobrang pula.